fear and the pit, and the snare shall be upon thee, O inhabitant of Moab, saith the Lord. He that fleeth from the fear shall fall into the pit, and he that getteth up out of the pit shall be taken in the snare. For I will bring upon it, even upon Moab, the year of their visitation, saith the Lord. They that fled stood under the shadow of Heshbon, because of the force, but a fire shall come forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and shall devour the corner of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones. Woe be unto thee, O Moab, the people of Chemosh perisheth. For thy sons are taken captives, and thy daughters captives. Sabay-sabay. Yet will I bring again the captivity of Moab in the latter days, saith the Lord. Thus far is the judgment of Moab. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. I pray, makita namin ang judgment sa Moab na makarelate kami dito, Lord. Kayabangan, especially, I pray na maalis sa amin yan. Mapasok talaga yan minsan. Ay, ano nga po yan, no? Demonyo, talagang yan ang gusto magkaroon kami. Pag meron kami yan, ay sabi niya po, Lord, ay destruction ang kasunod na yan. So I pray, maging humble about isa. Kita namin ang ginagawa niya. Ito yung prinsipyo niya, Lord, sa mga taong mayabang at even mga bansa. So I pray, ito magpala sa amin. At makita na kung may kayabangan kami, Panginoon, patawarin niyo kami, Lord, at tulungan. Hindi ito magtagal sa amin, Panginoon. Kaya po muna sa aming pag-aaral, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ako po na po. Medyo mahaba, ano? Ayan, record nyo na yan. Nakapagbasa na kayo ng 1 chapter. Lagay nyo na. Ayan, ano nyo eh. Ayan, kaya. Bilis lang, di ba? O yan, naka 7 minutes. Wala. Julia. Gawin nyo ng ano. So, good evening po sa lahat. Bago ako dito, medyo tumaas kasi. Yung mga gulong. Anyway, so again, review po natin last 4 chapters. Last month ago, my word shall surely stand. Okay? Parang ganun na ganun din po ngayon, no? May mga dalawang bagong item lang dito ngayon na medyo focus tayo. Pero more on judgment. Of course, sino yung hinusgahan sa chapter 44? Sino yung ano dyan? Sa kanila rin yun, diba? Sa mga Hudyo. And then, sa chapter 45, when God says, don't seek great things. Naalala niyo yan? Kay Barak, napakaiksi. So, of course, yung minsan may pagkakataon na gano'n. Sino dito gustong yumaman? Nangangarap. Masarap mangarap, di ba? Pero reality, minsan, alamin mo ano yung balak sa'yo ng Diyos. Hindi yung ikaw yung or ibang tao yung magseset ng ano mo, ng future mo. So si Barak sabi, don't seek great things. And then chapter 46, when the mighty fall. Sino yung hinasgahan dyan? Siya una. Anong bansa yan? When the mighty fall. Egypt. And then last week, appointed judgment. Sino yun? Ha? Philistines. Yan. Ngayon naman, Moab. So, ang title natin ngayon ay yung nasa chapter, ay nasa verse 44. Nasabi dyan, he that fleeth from the fear shall fall into the pit. Tumatakas ka, lalo pag takot na takot ka na. Parang comic to eh, no? Imagine nyo yung takot na takot, hindi basta makatakbo ng ano eh. Parang ganyan din pala yung ano. Malalaglag. May kasunod pa nga yan eh, pero hindi ko na nilagay, no? Kung makaalis ka man doon, take it in a snare. So obviously, judgment sa kanila yan. Nilang muna ang ating title, he that fleeth from the fear shall fall into the pit. Of course, subtitle natin sa Moab, no? Judgment against prideful Moab. Okay? Makikita niyo yung distinguishing mark nila dyan is yung pagiging mayabang. Sino mayabang dito? Taas kamay.
Sinong di mayabang? Taas kamay. Ayan. Summarize ko lang muna, no? So, isa-isay natin yan. Bilis lang po yan. So, yung mga key themes dyan, pag sinamarize mo yan, again, parang mga Hudyo din, husgahan sila, tinatakot, mga dinidetalye na mamaya, dadaanan natin lahat, maano ka talaga. Ibig sabihin, alam ng Diyos yung gagawin sa kanila, no? So, tayo naman nagbabasa, nag-aaral, nagkakaroon tayong idea, no? Doon sa panahon natin, nakikita mo yung sa mga pelikula, di ba? Minsan na ano rin yun, at least magka-idea kayo. So, makikita nga natin, yung mga maraming hirap basahin, yung mga cities po yan, no? Mga kilalang cities sa kanila. Tayo natin kilala kasi hindi nagbabasa. Or, yun nga, di naman sikat yan sa kalaban yan. Pero iba dyan po, kung naalala nyo, yung ibang lugar dyan, kasi po yung, wala akong mapa na naman, no? Saan ba yung Moab? Naku, makikita ko yung mga mapa na naman natin, ha? Mapa. Ayan. Kulang ako sa mapa. Anyway, yan. So, ito po yung medyo ano to eh. Ngayon na to eh. Ayan, dito na lang, no? So, yung Israel yan, Jordan na yan, ngayon na yan eh. Turkey, no? Modern, ano na pala to eh. Ay, nako. Para sa akin magano ng mapa. So, ito yung Israel. Ito yung inoccupy nila, di ba? Yung 12 tribes. So, sino yung andito sa gilid? Sila yung una. Alam niya, Manasseh, half of Manasseh, and then? Ha? Gad ba yun? Reuben. Tsaka, Gad nga, Gad. Of half Manasseh. Okay, dito. Ngayon, dito yung banda sa nung ano ng Jordan River, no? Pero nung mga ilang panahon na nasakop ulit sila. Kasi dito yung Ammonite, hindi na nagkakamali, Ammonite, Edomite, Ammonite, and then Moabite. Baliktad. Ammonite sa taas, Moabite, and then dito yung, sabi ko, Esau. Edomites, yan. So, gusto sabihin doon, bago sila pumunta kasi doon, nandun nga yung mga, then nung pagkapasok nila kay Joshua, sa time ni Joshua, medyo nasakop nila itong banda dito. No? So, sino andun? Siyempre yung mga Moabites, Ammonites, saka. So, pinaghatian nila yun. Okay? So, hindi ko nasabi yun. So, para magkaroon tayo. So, yung mga cities doon, ayun na nga yung cities. No? So, mga sikat na cities. Yung kaya yung mamaya may mga yung Elieli, naalala niyo yun? Ang gumawa nun wala ko si Reuben or si Gad. Okay? Or Manasseh. Okay? Kasi kaya medyo halo yun eh. Okay? Pero originally, sa pag-usapan natin ngayon, mga Moabite. So, kaya po yung mga cities dyan, bakit binabagit yung cities? Kasi nga po yung ibang malaking cities. Sinong sikat na city? Hindi kasi tayo travel eh, no? Mga sikat na city. New York, Paris, Milan. Wala tayong alam yun. At sinakikita niyo sa mga sinisira ng mga monster sa pelikula. Tokyo. Ano naman yan. So, ganun din yun. Kasi naalala niyo yun eh. Pag, nagpunta ako dyan dati, ang ganda niya. Ngayon, sira na. Diba? O baliktad naman ako. Kailan ba ako, saan ba ako napunta? Lately. So, parang may pinuntahan ako na gulat ako, wow, ganito na pala dito, no? So, yun yung pinapaalala sa atin dyan, yung itsura ng cities. Para sa, dito, Moab, iba dyan, malalaki city, maraming tao, di ba? So, maraming tao ngayon. Maynila, saan man yan. So, husgahan sila ng Diyos. So, this time, Moab. So, sino nga yung Moab? Ito yung isa sa mga anak ni Lot, di ba? Sa kanyang anak. So, Ammonites, Ben-Ami, itong Moab, yung sa panganay. Tama, sa panganay. So, yan po ay medyo kamag-anak nila, pero of course, hindi naman, no? Si Lot eh, sa ano ni Lot. So, may panahon na, so sabihin,
Sabi nila Moses sa kanila, ng Panginoon, huwag niyong gagalawin yan. Bayaan niyo lang sila, Edomites, alala niyo yan sa quiz niyo, di ba? Bayaan niyo lang, mga kamag-anak niya, hayaan niyo silang mag-prosper. Pero dumating po yung panahon na, nga, di sila pinadaan, maraming naging atraso sa kanila, yung mga tatlong yun. Moabites, Ammonites, saka Edomites. So later, pinasabi na ng Diyos, okay, so hurin nyo na yan. So gusto ko sabihin nyo, kasi nga, dito malapit din sila sa ano eh. So hinusgahan sila, hinusgahan yung Israel and Judah, pero hindi makakaligtas itong mga to. So ang bago lang dito, again, kaya ang title natin is yung pride ng Moab, no? So mag-focus tayo doon. And then complacency. Ano yung complacency? Sino ba yung, ano yung complacent? Ano yung complacent? Yung mga, di pa kayo familiar dyan? Complacent. Yung parang walang pakialam, tsaka yung parang walang mangyayaring masama sa kanila. Walang gera, wala yan. Kampante, yan. Marked by self-satisfaction, especially when accompanied by unawareness. Hindi mo alam nangyayari, kaya ngayon, okay lang sa'yo kahit ano. Hindi ka nangangamba, hindi ka nakikibalita. Ganyan minsan yung mga bata, di ba? Nakikinig ba kayo? Yung iba naman, pag mayamang ka, ano ngayong crisis? Sige lang. Kaya nagugulat ako, nag-ano din ako last week. Tinignan ko lang yung mga marami pa kayo marami pa ba ang dami pa rin kumita. Kulang pa. So, ganun din yung mga yaman kasi parang di sila apektado niyan eh. Maraming yan eh. Sabi nga ng Amerika, yabang kasi may deserve sila, no? So, kailan kayo ganyan? Yan ang mamaya, babalikan natin. Complacent, iba yung term ng Bible dyan. Mamaya, makikita natin. So, yan ang mga team natin. Judgment ng Moab. Yung pride ng Moabites. Tsaka complacency nila. And then, yung of course, yung judgment na upcoming, no? Na devastation. Yun ang, dyan tayo mamaya pa ulit-ulit. Gaano sila sisirain. And then, mapapahiya sila. So, ganyan po yung mayabang. Kaya kayo mayabang, Kahit tao, ang Diyos mismo, galit sa'yo. Pag mayabang ka. Kaya minsan kayo dito, naiyabangan ba sa akin? Inaano ko nga kayo, dinalagay ko kayo sa place ko. Sa place nyo, I mean. Kahit pansinin nyo, may mayabang dito. Di ba, tinatapatan ko kayo, natutong kayo, pastor, ganun yun. Di pwedeng hindi. Pag mayabang ka mismo, para malaman mo kung saan ang place mo, kung gusto mong matuto, gusto kong turuan ng pastor, iaano ka doon. Kaya kayo tampo-tampo. Men, ganun lang, pag ikaw doon, masyado ka namang, iba naman, kahit di nagsasalita, ganun din yun eh. Pag sinabing magsalita ka. Pag sinabing tumahimik ka. Naintindihan nyo ba yun? Amen. Kung kumanta ka. So, bandang ulit, di kayo pipilitin, pero, aminin nyo, may lugar kayo, kung nasan lugar kayo, yung lugar na yun, di-determine kung ano yung tama at mali sa kanila, no? Tayo, hindi lang tayo sa atin lang eh. Sa Bible. Anyway, so yung mga mayabang, later, matatalo, mapapahiya. Kaya sa bandang huli, isang verse lang, parang may pag-asa pa sila. Okay? So, mamaya, di-discuss natin yan. Okay? So, nakalimutan ba ako? Nag-review na tayo. And then, summary. Isa-isay natin to. So, ayan. Against Moab. So, palala ko lang, inabanggit ko lagi, no? Simula tayo kay Egypt, Philistines. Ngayon, ang Diyos, hindi siya walang pakialam. Okay? Meron siyang pakialam. Kahit pa yung bansang malayo sa'yo, kaya maganda rin po yan na nag-inaaral natin yung mga ganyan. Napansin nyo, kaya may history tayo, di ba tayong mga seminar sa ganyan eh. Ang ganda yung natututo ka sa ibang bansa. Ngayon kung may gera, inaano ko rin yan, bakit gera to, bakit sila kakainitan. Ang gandang pag-aralan minsan yan. Amen? Sinong paborito yung dito? Social studies. Ako hindi dati, pero ngayon, may matututunan ka. Amen? Kita nyo na. Ang paborito niyong subject? Recess. Anyway. Ito na. So, against Moab, husgahan sila. The Lord of hosts, ang Panginoon lang yan. The God of Israel, woe unto Nebo, for it is spoiled. So, karamihan po dyan, again, mga cities po yan ng mga Moabites. Moab. Nebo, for it is spoiled. Ano yung spoiled? Ninakawan. Nanakawan pa lang, future pa lang to, pero parang tapos na sa utak ng Diyos eh. Kiryataim.
is confounded. Alam niyo yung confounded, nalito kasi ano nangyari sa kanya, parang yung binomba daw yung Valenzuela, parang Valenzuela. Sabay-sabay eh. Nagulantang, ganun din yung Iran, no? So, ganun, ano nangyari? Ano nangyari? Patay na si ano, ha? Ang gulo nun. And taken, and yun, sabihin, inidnap na yung iba, Miss Gab is confounded and dismayed. Yun nga, yung mga cities. Bakit? There shall be no more praise of Moab. So, kaya mayabang po yan, may panahon na mayaman yan. Ganun naman po eh. Maganda na kaya mga dokumentaryo sa YouTube, yung mga malaking company dati, yabang yan. Mga Nepo babies, yung mga anak ng may-ari, no? Napakayabang yan. Nasa na ngayon si ano? Sino ba? Sino bang ano ngayon? Duterte, di ba? May pa-invictus pa siya eh. In Heshbon, they have devised evil against it. So, kung sinong Deyan, yung kalaban ng Moab, no? So, sino bang kalaban ng Moab? Eh, lahat naman sinakop ng Assyria tsaka ng ano eh. Especially itong Jeremiah, Babylon. Come, let us cut it out of from being a nation. Yan. Naaral ko rin po yan. Yung mga ibang nation, hindi nakilala. Katulad ng mga yung dating sikat po. Yung nasa Bible, yung banda sa Turkey. Sino nakakalam? Ano yung dating ano doon? Nasa Bible yun. H, ano nag-give sa H? Kalimutan ko. Ay, nag-umpisa. Ha? Hittites ang tao dyan. Nasa na Hittites ngayon? Ano yun? Ganyan ang Diyos pag nagalit. Ay yabang nyo, ang lakas yung yaman nyo dati. Yeah? Heshbon, nasa na ako. Yeah, so, pinagkakaisahan yung US ngayon, gustong pagkaisahan eh. Matagal na yun eh, naalala kong college pa ako eh. Gusto silang pagkaisahan eh. Pero magaling din eh. Anyway, may oras yan. Also, thou shalt be cut down, O madmen. Lugar din po yan, okay? Madmen. And the sword shall pursue thee. Basically, habulin sila ng kalaban. Hindi sila titigilan. A voice of crying shall be from Horonaim, spoiling and great destruction. Hindi isa-isa yung pangalan ng cities. Anong dito? Ano ba yung mga cities ng Pilipinas, ng NCR? Pasig, Makati, ano ba? Sino mga gandang Tagig? Ha? Punta na ba kayo doon? Naganda niya. Quezon City. Ginusgahan ng Diyos yan. Moab is destroyed for her little ones have caused a cry to be heard. So, talagang iiyak dyan yung mga bata. For in going up in Luhit, continual weeping shall go up. For in the going down of Horonaim, and the enemy shall heard a cry of destruction. So basically, mag-aiyakan, of course, sila sila. Flee, save your lives, and be like the heath, and be like the heath in the wilderness. Ano yung heath? Bago to heath. May H siya. Ano yung heath? A tract of wasteland. So, lupang walang ano. Poor coarse soil. So, hindi magandang land. Okay, kahit tanim, wala. Be like the heath in the wilderness. Kasi mas maganda pang umalis ka doon sa cities kasi nga, yun ang pagpupunta riyahin eh. Di ba? Ganyan naman yan eh. Na ano nyo yung mga gera ngayon, pinupuntira yung city kasi maraming tao, isang may isay lang, maraming mamatay. So, hindi tinatakot, winawarningan sila. No? For because thou hast trusted in thy works, makikita nyo na yung problema nila. Ha? Kasi yung mayayabang, nagtitiwala sa kanilang ginagawa. Sino ba itong lesson ni Sariano eh, napakayabang na naman. Hindi nagbabasa ng Bible. Kung nagbabasa ng Bible yun, hindi nila gagawin yung ano eh. Libre lahat! Salamat kay Soriano sa Panginoon pala. Nagyayabangan nila yung pera nila, yung ginawa nila. Nakikita niyo ba yun?
Kaya ngayon itong Facebook na yan, walang problema dyan kung di marunong kang gumamit. Dami na isira ulo dyan. Men? Yabang ka, nakashoot ka lang, popost mo pa. Angulo, ano. Picturean mo ako ng maganda dyan, para i-display ko yung mukha ko sa makita nila lahat. Ano yung pinag-iayabang mo sa Facebook? Diba? Baka alisin nyo na yung niya. Kahit yan dapat alam natin yan eh. Baka naka-level 50 ako, yan. Yung mga gamer naman. Walang kwenta, Iba naman, mga medalya. Okay sana yon. Pero, huwag ka magtitiwala sa iyong gawa. Kita niyo yan? And indict ratio, lalo pera. Hindi ko nang pinapakita yung pera ko eh. Merong ganyan. Kilala ko dito, gano'n, Ewan ko, hiniram lang siguro na yun. Mga networking. Diyan nayari yung kilala ko eh. Natuwa ako, never akong inano ng mga ganyan. Never nilapitan. Alam nila eh. Yung naglakas ng loob yun, pahiya. So, huwag kayong titiwala sa yung ginawa. Kung nagawa mo yan, salamat sa Diyos, nagawa mo. Nakikinig ba kayo? At mayaman ka, ngayon, daling mawala niyan. Thou shalt also be taken. Kahit sino ka pa, pag nag-gera ka, anong gawin mo sa lupa mo? Tulad sa Iran ngayon, sa Gaza. I'm sure may mga nag-invest din doon. Ewan ko ba't nag-invest. Di ba? Sabog eh. Hindi ko sinabi na tawa ako sa ginagawa ng Israel doon. Wala sinabing gano'n. Sabi ko, pag nataon ka sa ganung lugar. At kahit ano pa yan, nag-aaral ka para mag-program, kumari, nauso yung AI, pero kailangan pa rin yan. Ano man yan? Lang pwedeng pagpayabang. Amen? Yun ang mga prinsipyo pinag-aaralan dito. Thou shalt also be taken, and Chemosh shall go forth into captivity with his priests and his princess together. Ngayon, so may mga rulers din sila. Of course, kahit Moab yan, yung mga priest din, obviously, mga false teacher, mga false rin yan. Pinagyayabang nila yan. Nakakita ko paano pagyabang tong si Pope na naman, mapakaano. Anong pakialam sa balita. Si Pope at si Trump, nagbabangayan. Sino ba nakikinig doon sa mga yun? And the spoiler shall come upon every city. Sino spoiler? Magnanakaw, obviously, soldier yan. Ganun po yan. Pag nasira nila, wala nang pakialam yan. Kaya iba, itong Hormuz na to talagang ganda rin pag-aralan. Pero kung pinapanood niya yan, nung una kasi di ba natawa kami sa kwento eh. Biroy mo, sabog-sabog na yung Navy, nakakapag pa. Paano nila na yun? Napasarado. Inaaral niyo ba yun? Kasi pwede nilang tirahin pag natakot na yung hindi na maglalayag yun. Kaso, inano ni Trump, siya na lang. Ba't kayo niyan? Ba't kayo ko-control niyan? Ako na. Ganun ang gera. Pag ikaw inanalo. Hindi ko sinabing tama yan, pero yun ang nangyayari. So, yung spoiler, pag dumating doon, sa kanya na yun. Ganun po yan. And no city shall escape, the valley also shall perish. So, ba't binabanggit yung valley and plain? Of course, kahit sa atin po, yan yung mga malaki ang halaga na lupa. Diba? Patag. So, sisirain as the Lord hath spoken. Give wings unto Moab. Ito yung mga ng talinhaga ng Bible, Bigyan mo ng pakpak. Ano yung sabihin nun? Kasi tumakbo ka na. That it may flee and get away. For the cities thereof shall be desolate. Kasi yung mga city, pupunteryahin yan. Without any that dwell therein. Walang matitira. Patay lahat. Ngayon, itong verse na to, ito sinasabi ko unang bagay na parang sumingit lang dito. Kasi ang ilang-usapan dito, sisirain. Then biglang may curse be he that doeth the work of the Lord deceitfully. Sino yun? Ito yung Iran tuloy na Moab, sisirain ng Diyos. Ba't may magkasabi?
Sinumpa yung gumagawa ng gawain ng Diyos na deceitfully, nanloloko. Sino yon? And cursed be he that keepeth back his sword from blood. Okay, sa Tagalog, sumpain yung kanina na nanloloko, especially yung gumagawa ng salita ng Diyos, gawain ng Diyos, pero nanloloko. And then, cursed din, yung, sino kaya itong keep back the sword? Nasaan na yung sword ko dito kanina? Last week. Pakuha. Hindi ko naalala kanina. Ano yung sabihin ng keep back? Anong keep back? Binalik. Hindi. Keep back. Kiminto. Pag sinabing keep back, ito yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Okay? Or kunwari, kailangan mong ibigay, kailangan mo, hindi mo binigay. So, keep back. Okay? Hindi kick back, ha? Keep back. His sword from blood. So, ang dapat mong, sabihin ko na kasi, dapat mong gawin, anong sundalo, ang dapat niyang gawin? Di ba? Pag na, obviously, kung tama yung nagturo sa kanya, so, nagturo, yung nagbigay sa kanya ng command, okay, sakupin niyo yan. Pag ang Diyos na nagsabi, anong gagawin na sa Amalekite sa panahon ni Samuel? Patayin. Huwag kayong mapatay, ha? Mag-aaral lang tayo. Pero may lesson dito. So, ngayon, alala si Gideon, yung anak niya, sabi, patayin niyo yan. Sabi nung bata pa siya, case but a youth. So, hindi niya magawa. Ba't siya utusan pumatay kung di siya dapat patayin? Okay, huwag niyong papatay, ha? Mag-aaral lang tayo, makinig kayo. So, may mga panahon na kailangan mo pumatay, di ba? Sinasabi ng Diyos kay Samuel nga, kay Saul. Sinabi ng Diyos kay Samuel, sinabi niya kay Saul, ubusin lahat yan, pati hayop. Hindi laging gano'n, pero may mga pagkakataon, gano'n ang utos, pati hayop, pati bata, depende. So ngayon, kunwari, si Stephen, sabi ko, Stephen, patayin mo yung katabi mo. Sabi Stephen, alala ko tuloy yung pelikula, sorry ha. Alam niyo yung pelikulang Gladiator? Yes. Mag-aaway tapos pag natalo isa, sabihin ng emperor, pag gano'n, buhay. Pag gano'n, patay. Dinidefy niya yung bida. Sabi niya, patayin mo yan, hindi niya pinatay. Ang laking insulto nun. Men? So, yung anak ni Gideon, bata pa kasi talaga Pero gusto ko na sabihin dito, may mga pagkakataon na yun ang trabaho mo, kailangan mong gawin. So, sino tukoy dito ngayon? So, hindi sinabi, no? Pero doon muna tayo sa panahon nila. Sino pa yung dapat mag-warning sa kanila? Diba? Si mga katulad ni Jeremiah. Kaya pumasok dito yan, I believe, sa idea na yan, kasi nga mamaya, may pag-asa yung Moab isang verse, yung last verse. Pero yung sabihin, pag nag-prisional, pupunta sa impyerno yung mga yan. Sa pala inyo, gusto ko bang mangyari yon? Bakit tayo nag-impress ng ganun? Para maging masipag tayo mag-soul winning, yun. Nagsinabing dapat mamatay sila, punta sa impyerno. Hindi. Intindihin mo. So ngayon, ang tanong, paano kung naririnig mo yung preaching na yun, naintindihan mo pa, hindi mo ginawa. So nagkukulang ka. Ngayon, baliktarin naman natin. Ano yung hindi na pagligtas, yung talagang offensive na? Saan tayo offensive dito? Ito, maraming galit sa atin dahil sa topic na sa bakla, di ba? So, malinaw sa Bible, galit ang Diyos sa bakla, galit ang Diyos sa mga reprobate. Anong dapat natin gawin? Pastor, yung teacher namin, si Trump, dati si Trump, kampi rin dyan Nagawin natin. Kaya pag-pray nyo ako kasi talagang ako sa May 4 to 11 Hindi ko alam, matutuloy ako doon. Nakikinig nila to. Yun ang sinapasabi sa iyo ng Diyos. At ang salita ng Diyos, kinukumpara sa sword. Lala nyo na. Okay. So, balik tayo dito. So, pag ito yung dapat mo sabihin, di mo ginawa. Nasabi ng Diyos sa'yo, sinumpa ka.
Sa panahon natin ngayon, ng ano ngayon, huwag masyadong salita mo. Ngayon, totoo rin yun, di ba? Kasi hindi tayo nagsasalita ng basta lang makapagsalita, makapagyabang, or magbida. Totoo yun. Pero again, may mga pagkakataon na hindi ka dapat magpigil. Yun ano dito eh. So, ginabalik tayo sa verse, sa part ng unang part. Sabi diyan, do it the work of the Lord deceitfully. Kaya nabanggit ko, mga lingkod ng Diyos supposedly ito, mga Hudyo, di ba? Katulad ni Jeremiah. Ngayon, huhusgahan ko yung Moab. Dapat maintindihan nyo na party kayo doon. Nalala sa Acts, si Paul, sabi niya, I am free from the blood of all men. Bakit? Soul winner siya eh. Preacher siya, church planter siya. Walang pwede sabihin kay Paul na mapunta sa impyerno to, Paul. Anong ginawa mo? Marami. Amen? O baliktarin nyo, sino yung iba na hindi katulad ni Paul? Sabihin ako, may mapupunta sa impyerno doon dahil sa mga tamad na Kristiyano, mga takot. So, merong sumpa dun sa mga yon. At ang malala pa dito, hindi sinabi dito hindi nila ginagawa yung gawain ng Diyos. Sinabi, ginagawa nila yung gawain ng Diyos. Kaso may panloloko. Makakuha niyo yun. So, ano to? Angkop na angkop po to sa mga false teacher. At kahit sa mga totoong lingkod ng Diyos, mga baptist po na, mga takot. Yun yun. Makakuha niyo na. Okay. So, kaya sumpain niya. Kaya sa kahit mga baptist, minsan may mga sumpa rin eh. Hindi maintindihan bakit parang may sumpa ang Diyos sa akin. Hindi mo alam. O, ito yung isa. Hindi sabing lagi ito. Pero ito yung isa. Baka takot ka kasi. Or, sabihin ko sa inyo, marami po nagpapastor yung iba dyan. Makikita mo naman eh. Nasabi ko sa inyo ito, para hindi kayo maging ganun. Amen? At pag nakakita naman yung tunay na lingkod ng Diyos, suportahan nyo, panalangin nyo. Dahil kaya konti lang ganyan, takot. Alam nila yon. May mga ganyan, may nag-uusapan. Sisiraan. Ngayon, anong gagawin nyo? Kung ikaw yon o pastor mo yon, ano? Padalangin mo. Kasi hindi yan basta-basta. Ito kaya natatakot itong mga to eh. Kasi alam nila yung consequence ng pagtatapat sa Diyos. Nakuha nyo na. And cursed be he that keepeth back. O, patayin mo yun. Hindi, dito lang to. Yung sa Iran, hindi kasi sabing tama yung gera sa Iran, pero sabihin natin loko-loko talaga yun. Kasi meron din ano eh. Sila mismo nagsasabi na pag nagkaroon kami ng nuklear, pasabugin agad dyan. Sabihin natin ganun lang kasimple ha. Tama rin yung gera. Diba? Kasi nga, pinasabugan yung ibang tao doon. Loko-loko talaga. Islamic Republic ba naman eh. At alam ko yan kasi marami nang nasolve na sinubukang isolve na Muslim. Lagi kong binabanggit sa inyo yan. Isa pa lang yung naligtas sa apat yun, hindi ko makakalimutan. Isa sa Tesalmanas, isa dito sa taas, sa city, dyan sa park. Hindi yung isa, hindi ko maalala, pero ganun din. Ano sila sabi nila? Ba't takot sila? Ay, Muslim po kami. Patayin kami. Di ba? Wicked religion yan. Alam natin yun. Kaya sabihin natin ganun, tama yung... Ngayon, itong mga kaalyado ng US, anong ginawa? Ngayon, Pilipinas, wala lang tayong kakayanan eh. Pero iba ito may kakayanan. Okay? Mag-send lang sila. Bakit? Sabi nila, hindi tayo mag-send dyan. Ngayon, kung mali talaga yung US, wag. Okay? Pero, dito lang for the sake of argument, kung tama yung ginagawa ng US, tapos ayaw mo makaisa dahil takot ka, ano ka, mayroong paglalagyan din sa Diyos ha. So dapat kang lumaban, di ka lumaban, sumpain ka. Kailangan mag-preach ng tama, kahit masakit, kahit hindi popular. Hindi mo ginawa sa takot mo dahil nanloloko ka, may sumpa dyan. Kaya kung nag-iisip po kayo, Pastor, baka naman pwedeng palampasin mo yun. Bago mo pa maisip yan, naisip ko na yan. Pero hindi, kasi ito yung sinasabi ko lagi. Mas takot ako, hindi sumunod sa Diyos. At kayo rin sana. May malilit na bagay pwede niyong gawin. Salamat kay Ma'am Joa, minsan, hinalike yung aking ano. Diba? Nandiyan naman kayo sa Facebook at least. Nakita nyo, sinabi ni Pastor, disgusting sodomite. I-like nyo man lang. Baka kakahiya nyo pa ako. Yan ang nga lang ginagawa ko sa Facebook.
Hindi mo nagpo-post ng ito pala yung bago kong sapatos. Nagpunta pala ako sa... Saan ba ako nagpunta? Hindi nga ako nagpunta kahit saan. Yun na muna isa, ha? Balik tayo. So ngayon, ito na. Ito na po yung kasalanan ng Moab, no? Na again, tingnan din natin sarili natin. Dito nag-uumpisa yan. Ano yung kaninang term? Complacency. Ito yung sabi dito, Moab had been at ease from his youth. Ganyan po yung mayaman eh. Nakakita mayaman. Sino mayaman dito? Yung si Joshua. Yung mayaman niya, minsan, tignan mo yung kamay niya, malambot, di ba? Ay, ang baho. Ayoko dyan. Ay, ang init naman. Tayo muna lumabas. Doon tayo sa mall. Ganyan po yung pag mayaman, hindi sinanay ng magulang. Masyadong madali yung buhay. Yan sinasabi dito kay Moab. And he had settled on his lease. Ano yung lease? Daanan natin sa Isaiah. Ano yung lease? Hindi yan renta. Double E. Hindi yan si Jet Li, hindi si Bruce Lee. Ano yung lease? Ayan po yung nagsesettle, di ba? Kung alam niyo yung mga tapayan. Pag wine yan, pag hindi nagagalaw, ano mangyayari doon? So either sa bottom o sa taas. Ano nagkakaroon doon? Hindi kasi tayo nag-install ng ganyan. Kahit yung mga in-install yung list. Ano ba kayo na dyan? Yan, totoo. Na ito yung aking wine. Pag hindi nagagalaw yan, anong mangyayari dyan? Itong pinaka-tinatamaan ito, kasi dyan nag-settle yung ibang particle eh. Mag-stagnant dyan, itong magkakaroon niya ng parang yun list. Parang linya. Ayun, hindi lang linya. Ito naman, tingnan natin na. So, ganda para kasi naintindihan natin eh. A sediment of a liquor such as wine during fermentation and aging. Dregs, yeah? Paulit-ulit niya sa, dregs, okay? So, minsan negative yan. Kasi parang yung di siya masarap, di ba? Pero isa sa ibig sabihin yan, yun nga, yung pag hindi nagagalaw. Saan mag-settle yung? Ngayon, kung kalahati lang to, yung linya. Isa, dyan lang ako, nari dyan. Ngayon, siyempre, alog-alog yan. Walang mag-settle masyado, di ba? Ngayon, kung nabawasan hanggang dito, tapos tumagal siya doon, dito yung mag-settle. Makikita nyo na. Kaya sabi dito, Moab had been at ease with you, he had settled on his lease, and had not been emptied from vessel to vessel. Kasi pag yung tao, parang tayo mga mahirap, di ba? Minsan nagkakaroon ka din ng pera, pero ilang araw lang, ubus agad. Kaya ako, alam ko itong mga bangon to, alam nila yan eh. Nagkukwentuhan niya. Minsan may tumatawag sa yung may pera to, hindi nagagalaw. Tumatawag ba siya eh? Nandiyan. Pag hindi nagagalaw yung pera mo, kilala ka niya mga yan. Hindi niyo ba yun? O kaya, nakikita ko naman yung bahay mo. Ito sa may sasakyan, ito hindi nagagalaw. Ibig sabihin nun, mayamang ka. Nakakuha niyo. So ito yung parang pera, minsan may malaking lalagyan, pero pag binubuhos mo, kasi mamaya, bibili ka na naman. So, gusto ko na sabihin dito, pag hindi nagagalaw, ito, ang dami mong lalagyan, sabihin mo, mayaman ka. Okay, yun lang gusto sabihin dito. So, pero may mga dito, mga aral dito. Kaya huwag kayong, tipong, kasi sabi ng Panginoon, yung ating daily bread, di ba? Yun dapat ang hinihingi natin sa Diyos. Hindi tayo yung sobrang yaman mo na, ay yabang mo na, hindi na ako magugutom, meron ako dito milyon-milyones eh. Karamihan yung ganyan tao yung nakakaisip ng mga kung anong kalokohan. Maniwala ka. Ganun ang Moab. Hindi na galaw, neither hatigan into captivity. Sino nga sa'yo, mayaman sila eh, dati. Therefore, his taste remained in him, and his scent is not changed. So, ganun din, para kang settled na nga. Ibig sabihin, ganito po yan. Sino dito yung, sa panahon natin ngayon, ganyan yung mga restaurant eh. Kahit kumain ka sa Amerika, at saka dito, yung Jollibee, yun ang lasa nun eh. Yung pati amoy. Ibig sabihin, nakasettle nga. Hindi mo yung settle, stable to.
Hindi ito yung tipong nagkaroon ng crisis, wala nang kinain, o wala nang madamit. Ganyan mahihirap, di ba? Kaya itong nangyayaring crisis nga sa atin, ganun. Ilang gusto sabihin na. Move on tayo. Therefore, behold, the days come, say the Lord, that I will send unto him wanderers. Yan. So, hindi nila alam na may ganun dati. Pero pag ang Diyos, nag-send talaga. Kasi po, ang gera po, napakamahal. Nasundan nyo yung news. Di ba? So, alala nyo rin yung sa Isaiah natin, di ba? Yung kay Hezekiah, basta sa mga Hudyo. Ang layo ng Babylon, di mo puntahin dito. Hindi mag-ano yan. Kaso, inasal mo eh. Diba? So, banda huli, sinakop sila, ganun din dito. Pag ang Diyos na nag-ano yan, nagpadala talaga niyan, yari ka. Shall empty his vessels and break their bottles. Yung kaninang sinasabi kanina, nakastock sila, kukunin niyang stock mo. O, stock ka pa dyan. Sige. Kaya mga lingkod ng Diyos, alam mo, maniwala ko, hindi ganyan. Ako, pag nagkaroon ng pera, hindi ko alam, kasi wala eh. Pero sakali lang, sa palagay niya, i-stock ko yun. Ang bangko ngayon, magkano ba ang ano nun? Pag in-stock mo sa bangko, sabi nila, yayaman ka, may interest yan. Napakaliit. Hindi yayaman doon, talo ka pa ng inflation. So, na dapat mong gawin, kahit sa buhay natin, sabi nga nila, bahala ng tamad, wag lang pagod. At least hindi ako napagod, wag tamad ka, di ba? Hindi, kung gamitin mo sa tama yan, trabaho ka, magpahinga ka. At hindi yan, ganun sa pera, ganun din sa utak. Yung ibang wala nang ginawa, yung mga anak nila walang ginawa, kundi mag-happy-happy, hindi na mag-isip, hindi, wala mangyayari masama. Para mong ini-invite yung kalaban. Move on tayo. And Moab shall be ashamed. Yan ang magsabi, ashamed dyan, di lang mahihiya yan, mapapahiya. Okay? Mapapahiya. Chemosh. Hindi ko nabanggit pala itong, ano ba yung Chemosh? Pamilya kayo dyan, madalas binabanggit ito yung Diyos-Diyosa ng Moab. Okay? Diyos-Diyosa nila yan. Kaya dito, kinumpara sila sa Israel, was ashamed of Bethel. Obviously, ang Bethel is house of God. Yun yung pinaka-ano niyan. Ha? So, ang Diyos nila. So, again, bakit sila mapahiya? Kasi Diyos-Diyosa naman yun eh. Pag ginusto lang talaga ng Diyos na mapahiya sila, masakop sila, kahit palagi nila sila masakop sila. Moving on, sabi dyan, how say ye, we are mighty and strong men for the war. Ano sinasabi niyo mighty? Itong Russia nga, sabi nila, mighty raw sila, may ganyan sila nung nasubukan, di pala. Moab is spoiled and gone up out of their cities, and his chosen young men are gone down to the slaughter. Said the king, whose name is the Lord of hosts. Okay, so pag sinabi ng Diyos, ang popogi nyo ngayon, ngayon, ano na kayo? Diba? Pag tinalo kayo sa gera. The calamity of Moab is near to come and his affliction hasted fast. Ganun lang. So, pinasabi na darating yan. All ye that are about him, bemoan him. Ano nabasa yung bemoan, no? Paano yung bemoan? Yung sabihin, tingnan natin. Parang iiyakan nata yan eh. Bemoan. To express this grief, deep grief and distress over awa, no? Either maawa, yan, sayang naman si sino ba? Alala ko yung kumanta ng kasi yung graduation na ito mga tayo. Tinignan ko yung graduation namin, kinanta na, sa mga graduation song namin dati, yung ano. The great love. Kilala niya yan? Sino yan? Baptist yun. Bihira ang Baptist na sumikat ng siguro talagang magaling. Iniwanan niya, church niya, nag-drugs, aga namatay nun. Sino nag-drugs? Baptist. Sino magaling kumanta dyan? Ba't ko nasabi yun? Yan, sayang naman si Whitney Houston, sikat na sikat, ang yaman. Parang iniwanan din ng asawa. Ganun pag may sumpa. Amen? And all ye that know His name say, how is the strong staff broken? Napakalakas nito. Paano nangyari? Ang pag-Diyos ang kumilos. Amen? Thou daughter that dost inhabit Dibon. So, Dibon, another city. Yan.
Kung naalala nyo kahit sa Israel dati, sa ano, yung daughter lagi yung inaano di ba? Kasi yung kitang-kita, pag maganda yung mga babae dyan, malalandi, kasi mayaman yun. Walang ginawa, kundi mag-TikTok, di ba? Ganun yan Shopping. Oh. Come down from thy glory. Kanina nabanggit kasi mga lalaki, patay. Yung mga daughter naman, ano mangyayari? Ayun, gutom, uhaw. Bakit? Kasi nga, dumating yung kalaban, no? Gutom. Kaya po doon sa, yan, ito nga, pray nyo rin, hindi ko maanong sa Iran Kasi kahit pa paano, nag-aano rin sila doon sa, marami raw na-save ng Kristyano doon or na-convert, hindi ko alam. Kaya naawa rin itong Amerika, kasi pag tinira niya yung planta, tinira yung tubig, gutom yun. Pero ganyan minsan sa gera, yung talaga mapuntiryahin. Intindihan niyo ba? So again, anong relation sa atin to? Pastor, anong pinagyayabang mo sa buhay mo? Malakas ako, magkasakit ka. Mayaman ako, saglit lang yan pag nagkasakit ka, yung pera mo. Salamat, wala akong pera. Meron kang something, no? Maganda ako. Merong nangyari dyan, sabi nga sa inyo, di ba? Oh. Ayoko na mag-example, saglit lang yan. Pag nasira yung testimony mo, yung ganda mo, alam mo si ganyan, ganyan ako, wala nang tapatan sa'yo matino sa palagay mo. O baliktaran mo yun. Pag sobrang tino mo, pastor pa mag-ano sa'yo, ay, mapabuti ka. Nakakaintindihan ba tayo? Lalaki o babae? Kahit sa business. Alam niyo ba yun? Tuloy natin, O habitat of a rover, another city, stand by the way, and espy. Espy, tingnan lang. Tingnan nyo nga, silipin nyo nga, ano nangyari sa Moab. And ask him that flee. Ito yung may tumatakbo doon, ano yung nangyari doon. And her that escaped and say, what is done? Ano nangyari? Anyari? Yun na, Moab is confounded, for it is broken down, howl and cry, tell it to Arnon, and Moab is spoiled. Kaya ngayon, balita ang Iran. Anong nangyari? Binomba? Hawawa nun. Dati yabang yan Yabang nun. Kahit si Maduro nga, ganun niya, kunin niyo ako dito, sige! Kinuha nga siya. Buti nga, hindi siya pinatay Hindi pa, ewan ko may mga dahil conspiracy dyan. And judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Jehaza, and upon Mepat. Hirap, no? And upon Dibon, Nebo, dami. Basta yun, mga cities nila yan, Keriot. Yun. Ayan, husgana. Ito, another interesting thing to. Sorry, medyo mahaba talaga Maaga pa naman wala yung pasok, di ba? Ito na. So sabi, isa sa mga gagawin sa kanya, make ye him drunken. So, positive ba yung umiinom? Hindi, gano'n. Bibilang ka ng, obviously, ng bilang mo ako ng Coke. Kasi hindi na ako masyado nagko-Coke. Mautuwa ba ako? Yan. So, ito, sabi natin magandang inumin to. Mahalin. Ano bang mahalin ngayon? Hindi ko na alam Yung nagbigay sa amin, tinapong ko lang Ni-research ko pa Wine. Wala pala akong Paabot nga ng ko. Bimpo ko dun. So, gusto mo bang bigyan ka ng wine dito? Tayo kasi alam niyo na hindi. Pero, sabihin natin kunwari, si umiinom ko na dito. Si Rafi. Oh, bigyan mo ng yung mamahaling wine. Kahit sa kahit sa mga sa trabaho. Mag-iingat kayo, hindi ibig sabihin malaki sweldo. Ako, maniwala ko. Sinong balang mag-artista dito? Sino? Wala? Hindi kayo bagay. Kunwari lang, si Joshua, pogi. Kunwari lang. Pogi ka ba? Kunwari lang. Si ganyan ang forma ni Sino ba yung kulot na Jericho ba yun? Baliw na baliw sila, hindi naman pogi Nagpapapogi dyan minsan yung Yung camera kasi lagi nasa kanya, nasanay ka na, di ba? Anyway, gusto niyo parang bigyan ka na ng mga gusto mo.
Hindi lagi mabuti yun. Ang laki na sweldo mo, kaya sabi ito, for he magnified himself against the Lord. Eh bakit siya bibigyan ng wine? Kasi mapapasama siya. Yan ang message dyan. Kaya sabi sa'yo ka na, may backslider dito, tapos yumaman. Anong gagawin mo doon? Mainggit ka? Yumaman eh. Eh gusto ko rin yumaman eh. Sa panahon mo. Hantayin mo ang Diyos na magpayaman sa'yo. Amen? Kung darating yun. Ay, napangasawa niya, Amerikano. Sana okay. Sana, di mo alam. Ayan, wine. Bigyan ka ng wine. Iingat ka dyan. Sabi niya, Moab also shall wallow in his vomit. Nakita niyo na? So pag ikaw nag-inom ka, ang saya, hayahay ang buhay, inom-inom. Nabanggit natin sa Isaiah, ano ba yan? 16 ba? 6 o... Diba ganun yung ano sa Isaiah eh. Pag inuman talaga yan, sabi doon, there's no place na malinis. Kasi, di ba, kahit punta kayo sa huwag niyong punta doon pero nakapunta ako doon, ang baho. Ganyan po kasi yung mga lasing. Walang pakialam, dura dito, ihi dito. Kasi sabi ito, bigyan mo yan para bandang huli, lalo siyang malilito. Yan, and he also shall be in derision. Kaya naalala ko na naman si Estrada. Ganun po yun. Yun ang kwento ng mga tao doon. Pag nalasing daw yun, tumiihi doon, nakalabas yung walang pakialam yan. Lasing eh. Ganyan po yan. Ito mayayaman ngayon. Bakit ganyan ka? Yan, pinag-uusapan natin sila ngayon. Pastor, huwag mo pag-usapan. Pinapahiya nga sila ng Diyos. Tindahan niyo ba si Duterte? Ba't may nabas doon? Nakawa ka naman. Nakawa ko doon. Yan yung panahon niya eh. Ano sabi nga sa English? He had it coming. I'm sure yung konsensya niya parang yung banggitin ng Diyos. Banggitin ng Diyos. Eh, ginawa pa rin, paulit-ulit. Eh, ginawa sa kanya ng Diyos. Wala pa kailang matay siya doon. Talagang mamatay na siya doon. Mga awa doon. Boboto mo si anak niya. Bayaan mo lang siya. Ayan, si Duterte. Talagang hinayaan lang ng Diyos yun. Ang lakas niya. Ang ma-impluensya pa. Pati China, kausap niya. Yaman. Ayan, sige. Yabang pa. Ano, patayin ko kayo. Ganun pa. O ngayon. Hindi na siya makakabangon doon. Naintindihan niya ba yung lesson doon? Nakirap yung sabihin kasi. Ito si yumaman to si Jericho. Yan. Nako. Sabi mo, mag-church ka. Kahit alam mo yung totoo. Yung mga nag-backslide dito, hirap yan, makabalik. Kung makakabalik pa. Nahirapan na kasi, dilunod niya na yung sarili niya. Kasi sabi niya, he magnified himself against the Lord. Sa palagi niyo yung mga alis-alis dito, tamad-tamad dito, gawain ng Diyos, sa palagi inisip niyo yan. Lalo yung paulit-ulit. In-encourage mo. Ay, wala yan. Mayabang din yun. Yung sabi niya, magnified himself against the Lord. Bandang huli, ayun, ang sarap ng buhay, pero ang tingin sa kanya ng Diyos, nakakadiri, oh. Diba? Ang yayabang kaya niya pag nakakita kayo ng ganyan. Sana hindi na kayo makakilala ng ganyan. Pero, yung mga lalapit doon, medyo mayabang din, sa totoo lang. Doon tumatagal sa ganyan. Pero may mga panahon na sinubukan ko rin, eh. Ano ba meron dito? Ay, naku, maniwala ka sa kwentuhan pa lang, eh. Kabastusan, kayabangan. Isip-isip ko lang, talaga? Sabi pa sa akin, Ace, payayamanin kita, Ace. Sabi ko, mayaman na ako. Sa langit. Ito, medyo mahirap ba yung intindihan? So yan, so for was not Israel a derision to thee? So na, pinapaalala ng Diyos, hoy, Duterte, ha? Naalala mo ikaw, Duterte, sino nilalait mo? Ang Diyos? O, ngayon kasi sabi ang Israel, inaasar nila nung panahon. Nung Israel naman ang sinakop. O. So again, prinsipyo yan. Parang natuto kayo. Kung sakaling talagang nagkaya si Duterte, hindi, preacher ako eh, iba yun. Okay, hindi ko yan pinagkakatuan lang. Kailangan ko ituloy ka ng turo. Anyway, he was found among thieves. For since thou spakest of him, thou keepest for joy. Yung sabihin na, hirap, no? Yung sabihin lang, parang he was found among thieves, yung Israel. Parang si Jesus, kung naalala si Jesus, di ba?
Ang ginawa kay Jesus, wala siyang kasalanan pero kasama niya magnanakaw. So, anong gagawin ng mga ordinaryo? Wala namang alam dun. Sige, ganyan nga, huwag kang magnanakaw. Yung isa dun, hindi. Kaya huwag kayong magugulat pag tayo, isang tawag sa akin, kay Buloy. Hindi naman nila alam yun eh. Naasal ba ako dun? Hindi nila alam yung baptist, iba yung kay Buloy, iba yun. Yung mga Katoliko na walang kaalam-alam, pare-pareho kayo lahat ng pastor. Anyway, so yung for since thou speakest of him, so pag tinutukoy daw yung Israel, thou keepest for joy. Ibig sabihin lang siguro nun is, wala silang pakialam sa Israel, basically. Okay? Move on tayo, O ye that dwell in Moab, leave the cities and dwell. So, inuulit-ulit. Pag nasa city ka, umalis ka na dyan. By the way, magkakaroon ng sa Tel Aviv na naman, mga bakla. Binabalak nila yung pinakamalaking selebrasyon ng mga bakla. Dapat bombahin yun eh. Yun ang bombahin nila eh. Ina-announce pa. Pero matagal lang ganun po. Yun, sana Iran. Kung may natitira pa silang bahay. Ubus na raw eh. Save nila. Pero yung mga pinakamalalakas daw nila, nandun pa eh. Sana, no? Pray natin, no? Pray natin, no? Yung talagang marami. Para maubos. Ang tindi niya, ano? And dwell in the rock. And be like the dove that maketh her nest in the sides. So, ibig sabihin, umalis na kayo sa cities. Doon na lang kayo sa kaysa mapatay kayo kasi pag-iinitan yung cities nyo. We have heard the plight of Moab. Ito na yung sabi. Kanina, complacent lang, mayaman. Ito narinig namin. Ito, mayabang talaga to eh. Ibang yabang yun, iba. Kahit mayabang, di natin alam na mayabang eh. Kasi di halata. Amen? Pero may mga taong talagang marinig mo, mayabang yan. Mayabang yan. Ba't kaya? Baka mayabang talaga. He is exceeding proud. His loftiness, ganun din yung loftiness, ang magsalita. And his arrogancy, mayabang na naman. And his pride, mayabang. Haughtiness, ganun din. I know his wrath, saith the Lord, but it shall not be so. His lies shall not so affect it. Hindihan niyo ba yun? Ito, balik naman tayo kay Trump na naman, ha? Kasi again, hindi natin alam exactly yung niyan. Pero mayabang din eh. Ang ginagawa niyan labo, hindi rin gusto ng Diyos yun. Kung talagang righteous yung war niyo dyan, so in a way, parang nagko-consider din naman sila, hindi, pero yabang eh. Bababuhay naman sa amin niya, bababuhay namin sila. Ginagawang katatawanan. Ito naman yung sa kanya ngayon, no? So, I know he's not. Ibig sabihin, yes, galit siya. Pag galit tayo minsan, sabi nila, kaya si Hitler daw, marami na kasi matapang din, in a way. Pero kahit minsan, pag sabi nito, yung mga kasinungalingan mo, walang magagawa yan. Basically, yun na lang. Madaliin ko na, isang oras na tayo eh. Therefore, will I howl for Moab? Ito yung medyo, parang naging positive na sa kanya. Ibig sabihin, maaawa na ang Diyos sa kanila. I will cry out for all Moab, mine heart shall mourn for the men of Kir Heres. O vine of Sibma, I will weep for thee. With the weeping of Jazer, thy plants are gone over. Pati ba naman plants? Kasi pag pati plants, tinamaan. Ibig sabihin, inuubos talaga yun. Kahit sana lang tumama, They reach even to the sea of Jazer. And the spoiler is fallen upon thy summer fruits. Summer ngayon, di ba? Ano yung mga, pag nakikita mo, naalala nyo yung pag meron tayo dito, yung picture ng kasaganaan. Di ba? Ayan yung mga summer fruit para magutom tayo. Mangga, watermelon, melon. Basta yun. Masarap lahat. Pati daw yun, tinamaan. Kasi walang pakialam yung paggera. Sige, pagkain yan. Pero ang Diyos, naalala niyo sa Deuteronomy na naman, di ba? Sinesave ng Diyos yun eh. Huwag yung sisirain niya, pagkain ng tao yan eh. Pero pag dahil sinumpa nga yung lugar nila, ubos. Vintage, lang din yun. Wine, okay? And joy and gladness is taken from the plentiful field. So, ang gandang tingnan niya pag-aani ka na, di ba? Ang saya nito, aanihin na natin, no? Pag sinumpa ka, ubos yung aanihin mo.
And from the land of Moab, I have caused wine to fail. Again, sa Bible, pag sinabing fail, nagkulang na o nawala. From the wine presses. So, inaasahan mo, may lalabas doon, wala na. None shall tread with shouting, their shouting shall be no shouting. Simple. Ang hirap ang tindi ng Bible, no? Yung dati, wow! Wala na sumisigaw ngayon, Bakit? Wala na eh. Kaya pag may piyesta dyan, display nila lahat yung mga ani nila, ganun yun eh. Kaya pag wala kang inani, wala ka di-display. So, iwasan nating sumpain. Amen? From the cry of Heshbon even to Elieli, and even to Jahaz, have uttered their voice from Zoar, mga lugar na naman to, and Hefer 3 years old, for the waters also of Nimrim shall be desolate. So kanina mga lalaki, young men, young ladies, heifer, pati baka. Masaya may mga ganyan, kaso pag nawala yan, iyak. Moreover, I will cause to cease in Moab, said the Lord, him that offereth in the high places. Sino yung mga nag-offer sa high places? Yung mga religious. Obviously, Diyos-Diyosa nila to. Pero again, yung mga taong naggaganyan-ganyan, yung Islam, di ba, pag mayroon silang sariling madamihan niya, Iglesia ni Manalos, Iglesia ni Soriano. Pero pag dumating na yung sumpa ng Diyos, ubos yan. Therefore, mine house shall sound for Moab like pipes. So, para maawa, iiyakan din ng Diyos sila. And mine heart shall sound like pipes for the men of Kir-Heresh, because the riches of that he had gotten are perished. Isa sa mga nakakapanghinayang yan, di ba? Pag nawala ka ng pera, wala ka naman talaga. Wala lang eh. Eh, paano kung dahil mong pera nawala? Di ba? Na-imagine nyo ba yan o hindi nyo na-imagine? Imagine mo, marami kang pera. Para si Job, di ba? Dahil kong pera, nasa na? Wala na. May sasakyan ka, binomba. Di ba? Malugi. Ano man yan. Ito na naman, yung mga babae sa Isaiah, di ba? Ganun din. Kasi ito lahat. Ba't sila nagpapakalbo? Ba't ba kinakalbo yung mga Alala niyo yung kalaban ni David, yung kakampi niya na kalaban niya? Sino yun? Nakalimutan ko tuloy. Basta meron yung tatay nung namatay, di ba? Basta yun. Yung tatay yung namatay, tapos nag-send siya ng hindi naman kinalbo. Ginawang Hitler. Inahit, kalahati. Tapos, so kahihiyan po yun lalo pag babae na kalbo. Amen? Kaya wag kayong, iba naman, voluntary. Kaya kayo mga tomboy, nagpapakalbo, nagpapaiksi ng buhok. Glory nyo yan, huwag kayo papaiksi ng buhok. Nakikinig ba kayo? Sa Bible ganyan, kahit dito, alam mo yan, pag yung babae, ba't nagpapakalbo to? Yun, iniwanan siguro ng niya. Diba, ganun yung kwento. Yun eh. Yan, so pwedeng dito, nangyari sa mga Israel to di ba? Kinalbo sila, ginawa sa buhok nila, binenta. Kasi nabebenta yan eh. Niniwala ka ba? So basically, yung kahihiyan? Kinalbo. And every beard, clip. Upon all the hands shall be cuttings, and upon the loins, sackcloth. So basically nga, walang-wala sila. Pag iniwanan ka ng buhay ka man, hirap ka pa sa daga. There shall be lamentation generally upon all the house of Moab, in the streets thereof, for I have broken Moab like a vessel wherein is no pleasure, say the Lord. Sinabi rin sa Israel yan, di ba? So, hindi na sila gusto, wala kang kwenta. Talo na kayo, mahirap. They shall house, saying, how is it broken down? How hath Moab turned the back with shame? So shall Moab in a derision and dismaying to all them about him. So, lahat na nakapaligid sa kanya ay asa rin sila kasi wala, ubos. For thus saith the Lord, behold, he shall fly as an eagle. Ang ganda sana, eagle, And he shall spread his wings over Moab. Sino yung eagle dyan? Kasi Moab, sila daw yung
Eh, nakalagay naman sino nagsabi dyan? For the said the Lord, behold, he shall fly as an eagle. Nakakita ba kayo nung nakikita ko sa feed ko, yung lalo daw, yung magaling daw, yung mabilis? Sino yung pinakamabilis na hawk? Yung isang hawk. Peregrine hawk, parang ganun. Talagang bilis. Pag tinaman, panoorin natin isang araw, alala niya, Magaling ng gusto ng Bible MC, ni-obserbahan niya. Sino ba yung talagang matindi dito? Yung mga ganyang hayop talagang hindi niya nakita ng kalaban niya kung saan. Talagang inano lang siya, patay. So ito eagle, isa hunter din tong eagle So kinuha pa ng Diyos, kunwari yung moa, parang ano bang kinakain ng eagle? Halos lahat Sabihin mong fox, ang laki naman Sabihin rabbit na lang. Kung malaking eagle, aso. O yung ating monkey eating eagle ng ating di ba? Ikaw yung monkey. Yung Moab yung monkey, di ba? Ang Diyos yung eagle. Tapos na, chariot is taken and strongholds are surprised. And mighty men's hearts in Moab, but the day shall be as the heart of a woman in her pangs. Nakita kayo ng babaeng natatakot. Kasi niloloko natin yung mga babae. Kasi yung mga babae, siyempre babae. Diba? Kaya isa raw yun sa mga pag mga lalaki magkakasama. Di ba ginugulat Mga may bading dito gugulatin. Ay, gaganon. Kasi sabi dito, inaasal sila. Kaya nga itong payabangan niya mga yan Gera, ganyan yan O ito yung mga aming tinalo namin yung sundalo nyo, ganyan yan Kaya ang kwento kay Cory dati na nagtago daw sa totoo ba yun Yun ang kwento Sa panahon ni Cory. Babae kasi So again, maganda yung babae, hindi sinabing kayo maganda kayo sa lugar nyo, amen? Pero pag gera, sino yung matapang dapat? Yung lalaki. Kasi pati yung lalaki daw, yung puso ng lalaki, paano naging babae? Sa takot. Nalagyan mo, ayan. And Moab shall be destroyed from being a people. Yun na, inuubo sila. May pero hindi na sila makikilala. Marami na pong ganyan sa history. Sino kilala niya na dating tao na ngayon di na? Ang dami niya, kung mahilig kayo sa history. Because he hath magnified this. Binalik na naman tayo. Gusto niya maubos, yung talagang ibang tao pinaparusahan ng Diyos, pero hindi masyado Medyo naghirap ng konti, di ba? Medyo nagkasakit ng konti, pero pag ang Diyos ang nagalit sa'yo, kasi tinataas mo yung sarili mo. Kaya natin inaaral to para sa atin to. Baka iba sa atin kasi, pag nakakita ka lang na nakakita ang pastor mayabang, okay lang pala yun Kaya nga winawarningan. Huwag mo nang gayahin pag ganun. May mga ganun din. May yabang din. Tinaas mo yung sarili mo sa Diyos. Ito yung warning. Ganun yung Moab dati, pero pwede rin maging sa atin yan pag ganyan tayo. Yan po yung prinsipyo dyan. Malapit na. Kayo na magbasa. Ready, go. Fear and the heat and the spear shall be upon thee, O inhabitants of Moab, saith the Lord. So again, fear, pit, snare. Andiyan ito, nasa title natin sa 44, Pero ibig sabihin ng fear, of course, dahil nagkakagulo na, kahit anong tapang mo. Isa manood kayo ng ng UFC rin. Kaya yung gusto ko din. Sa umpisa, iabang nun Mamaya, ginugulpin. Si Mayweather, di ba, yabang nun. Gano'n siya. Nasapak na, yakap na. Alam mo pag talagang pinahintulot ng Diyos. Amen? Si Duterte ngayon, mukhang ewan Sana si din, sino pang sino yung inuhuli ngayon? Sa mag-anak ng Marcos, Romualdez, Ayan. Yabang nun makikita natin yun? Ano pa? The pit.
Ano yung pit? Parang piitan. Pwedeng kulungan, or pwedeng hukay, snare, ano yan, trap. So lahat na. Kahit yung title natin, He that fleeth from the fear. Una yung fear, natakot siya, tumakbo. Kaya minsan din, may mga kasabihan po yung mga sundalo na gano'n, mamatay na tayo nung lumalaban. Amen? Lalo pag tama yung pinaglalaban mo, gano'n din tayo. Amen? Amen. Baka iba sa'yo, tatakot na, basta talaga tutubing nga mo. Sabihin mo doon sa talaga basta baka lalo kang mayari dyan. Minsan pag tumatakbo ka, lalo kang madaling targetin. Alam nyo ba yun? Mamatay ka na ng lumalaban. Ito tumakbo. Natakot una, tumakbo, tumalikod, tapos, ayun, nahulog. Sobrang takot, di na nakita. Basta, And then, nakalis nga siya, pero naman trap, patibong. For I will bring upon it, even upon Moab, the year of visitation. Pasinin nyo agad yan ha, paulit-ulit yung visitation. Maganda yan pag binisita ka na Pag ang Diyos nagbisita sa'yo, minsan di maganda, maraming beses. Kasi inisip na, walang gagawin sa akin ng Diyos. Ingat lang. They that fled stood under the shadow of Heshbon because of the force. But a fire shall come forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and shall devour the corner of Moab, the crown of the head of the tumultuous one. Woe be unto thee, O Moab, the people of Chemos perisheth, for thy sons are taken captives, thy daughters captives. Hindi nila sinabing thy son and thy daughter captives. Pansin nyo ba yun? Kasi inuuna na naman yung sons. Sinong mahal ko? Ako, pag tinanong nyo ako, sinong mahal ko? Yung anak kong lalaki o anak kong babae? Palagay nyo. Palagay mo lang. Ha? Pareho. Siyempre. Pero mas maawa ka sa babae, di ba? Kaya nga minsan kasama mo yung mga lalaking lumaban pinoprotektahan yung babae. Amen? Kasi pag nayari kayo, yari din yun. Yun na, tapos na. Ngayon, itong 47, sabi dito, Yet will I bring again the captivity of Moab. So, hindi bago yung term na yan sa atin, nasa Jeremiah na tayo Pag sinabing turn the captivity or bring again the captivity, ano yung sabihin doon? Parang babalik ta rin. Okay? So may pag-asa. Pero basta parang wala kang kitang gano'n sa Moab sa Bible. Di ba? Meron po yung naalala sa, hindi pa tayo nag-Zechariah pero may sinabi ron, na minsan na tinutukoy po yung mga, alam mo na, mga Gentiles, di ba? Na sila yung magiging people of God, di ba? Hosea, Isaiah, alala nyo? So, I believe, yun ang tinutukoy doon. So, kahit pa, sinumpang nation ka, darating yung panahon, di na sinabi, obviously, medyo lang to. Masyadong mabilis na statement. Pero sabihin, maalala kita, in the latter of days, kung kailan man yun, maalala kita. Kasi may pag-asa. Amen? Dahil ang Diyos hindi niya gusto yung basta pinanganak ka dyan, ubusin na kita. So may mga panahon na parang ganun. Mga Sodomites, di ba? Kasi sagad na Pero yung Moabites, kahit na paano, may pag-asa. At lahat tayo may pag-asa. Pag nag-soul winning ka, ganun dapat pag-asa. Kasi pag nag-soul winning ako, pag nag-soul winning tayo, may pag-asa pa ba itong mga to? May idol doon, may kulto doon, Pag na tayo soul winning dito, bahala na. Parang siya ganun ang inisip natin, di ba? Lalo pag talagang alive na alive pa sila doon, may kung anong kulto nila. So kaya may mga ganito pong tagpo sa Bible. May pag-asa pa yan, amen? Basta sigurado kung hindi naman reprobate yan, may pag-asa yan. Yes, mas mahirapan tayo. Imagine nyo kung meron ditong bata na invite natin, adik yung nanay niya, magnanakaw, tatay niya, lasinggero, kung naman yan. Palamura pareho, pati kapatid niya, pati pinsan niya, pati kapitbahay niya. Gaano kadaling yun? Yung taong gano'n. Yun, medyo mahirap, pero posible. Amen? Sino dito gano'n? Taas kamay. Ikaw? Hindi. So, yun ang totoo. May pag-asa po, no? Amen? Gano'n ka? Nandito.
Sige. Napatawa ko lang kayo kasi 1 hour and 20 minutes na ako. Anyway, enjoy naman kayo, men. Ayun, so malapit tayo matapos si Jeremiah. Ito, nalungkot lang ako, kumukunti tayo ng Thursday, ha. Mga spiritual ba sila o baliktad? Anyway, let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong salita. I pray na kayo po'y paalala sa amin. Nakita namin yung message dito, Lord, at pattern, Panginoon, mga mayabang, mayaman. Sila yung mas madalas ay vulnerable, Panginoon, sa maraming bagay din. I pray, hindi ka maging Moab, nakilala namin sila. Obviously, lahat ng tao po sila may pag-asa sa umpisa. Pero pag naipon na yan, nagpasa-pasa na, maraming kababayan, Panginoon, yung mga false religion, pinasa sa kanila, pinanindigan na nila, namatayan na nila. Kaya I pray na magligtas ka pa rin, Panginoon, hindi rin madali sa case namin. Kaya patalinuhan yung bawat isa, pagmahal, yung nakakapangyarihan sa iyong salita, basahin na, aralin. Later pa gagamitin niyo kami. Ginagamit niyo na, salamat po, Panginoon. Ano niyo kami, Panginoon. Sustain, Panginoon, yung mga ginagamit na dito, Lord. Kailangan namin ng lakas, kailangan ng patnubay, Panginoon, protection, Panginoon. Kayo pong asahan namin dyan. Natakot nawa kami na hindi gawin ang gawain, Panginoon, at lalong panluloko, Panginoon. Nakikita namin iba ganyan, kung ang kaya pang steer, Panginoon, sa tamang landas, Panginoon, I pray. Bigyan mo silang biyaya, Panginoon, ganoon din kami. Alam ko, Lord, kayo pong magpapala, kayo pong mag-iingat, kayo pong mapupurihan at may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.